Ito pala ang ganap ng aking second visit sa Germany. So dahil nga January ako pumunta doon, so it means it's winter. Yung ginagawa nga ni Patrick ay pinapala niya yung mga ice para makadaan yung sasakyan ng nanay niya. Umulan kasi ng snow whole night, kaya pagising sa umaga, ganyan na po siya sa labas. Sobrang nai-enjoy talaga ako dito. Kasi it's my first time na maka-experience ng snow. Kaya todo video talaga ako para hindi ko to makakalimutan. Naka-experience naman ako ng winter doon sa Saudi pero hindi nag-snow. Ang time pala na ito ay pupunta kami doon sa nanay ni Patrick. Doon kung saan si Patrick nakatira, hindi masyadong nag-snow doon. Dito lang talaga sa mama niya. Pupunta pala muna kami sa lugar ng mama niya kasi next week pupunta kami sa Denmark for our wedding na. At kikitain din ni Patrick yung dalawa niyang kaibigan. Yung isa kasi doon nagbe-birthday, so in-invite kami. Actually, yung mga kaibigan lahat ni Patrick ay nami-meet ko na sila nung first ko na pagpunta dito nung summer. Yung biyahe pala namin ni Patrick is 3 hours and 20 minutes. Finally nga, ito na, dumating na rin sa bahay nila. May bangs pa tayo dito mga ante. Ini-enjoy ko nga lang yung pag-video dyan. Kaya tingnan nyo naman, napakasaya ko talaga dyan. Unforgettable moment to para sa akin. Paggagabihan nga ay nag-prepare na kami kasi imi-meet na namin yung friend ni Patrick. So yung plan pala nila is pupunta muna dito. Hindi na pala ako sumali dyan kasi napakabilis silang mag-drive. Isang beses ko lang trinayan tapos hindi na ako umulit dahil kasi alam mo na yung iba dyan sobrang bilis magpatakbo tapos babanggain ka. Safe naman siya pero ayoko talaga nang binabangga ako dahil after nyan nag-billiard na naman sila. Pero sa billiard naman nag-try din naman ako. Mas mabilis nga akong natutong mag-billiard kaysa doon sa pagdadrive. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumising. Kasi ito na yung araw na kasama ko yung family ni Patrick papunta doon sa lake na nag-ice. Isang sasakyan lang pala yung dinala namin dito. At yung nag-drive yung papa ni Patrick. Tapos yung katabay naman ng papa ni Patrick is lolo niya. Yung sumunod naman sa likuran ng papa niya, si Patrick, mama niya at saka lula. Doon naman sa likod kaming dalawa ng pinsan ni Patrick. Kasi kami lang ang pwede doon. Kasi alam mo na maliit tayo. Doon pala yung bundok na pupuntahan namin. Medyo umabot nga kami ng 2 hours papunta dyan. Dahan-dahan lang ang pagdadrive ng papa ni Patrick niyan. Nakaka-touch talaga tong family ni Patrick kasi binabanding nila ako. Alam nyo na ba yun? Nagbibigay sila ng oras sa pamilya. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam na ganito ang turing ng mga biyenan mo sa'yo. Naway sana kayo din. Habang nga nasa sasakyan kami, pinapaalalahanan kami ng mga dadalhin sa Denmark ng mama niya. Yung jacket pala at headband na sinuot ko dito, binigay pala yan ng mama ni Patrick. Binilid daw niya yan kasi pupunta kami dito para hindi daw ako malamigan masyado. Alam nyo ba na 4 na damit yung sinuot ko dito, pero sobrang lamig pa din. Doble yung lamig kasi sobrang lakas ng hangin. Pero syempre kahit malamig, nai-enjoy ko pa din yung araw na to kasama sila. Pagdating nga namin, nag-park muna tapos kailangan pala naming sumakay ng train papunta doon sa may lake. At dahil hindi kami magkatabi ni Patrick kanina sa sasakyan, tingnan yung ginawa niya. Nakalimutan ko kung ilang minuto galing doon sa baba papunta dito sa lake na nag-ice. Yan pala ang makikita nyong view papunta doon sa lake. Sakay ng train. Gusto ko nga sanang mag-skating dyan kaso bawal daw kasi hindi ako marunong. Kailangan ko daw muna mag-aral. Kakaiba talaga dito sa kanila. Kailangan lahat pinag-aralan. Kaya good luck na lang sa akin. Dahil nga malapit na kaming dumating, palagi na lang ako tinatanong ng nanay niya kung excited na ba daw ako. Syempre naman sabi ko oo. At finally nga ay dumating na kami. Kung napapansin nyo ay sobrang pula ng aping ko kasi sobrang lamig dahil kung alam nyo lang. At ito agad yung tumambad sa akin na view. Yan po pala yung train ulit na sasakyan namin pabalik mamaya. So pag kailangan mo pumunta doon sa dulo, kailangan mo munang maglakad mga 10 minutes. Kaya iyan, nagvi-video lang ang person.
Sobrang ganda talaga at saka nakaka-relax. Kung nakikita nyo, sobrang init pero hindi ko feel. Sobrang lamig talaga. At ito po yung lake na nag-ice. Tingnan nyo hanggang doon sa dulo. Sobrang laki niya. Pero bawal pa ata siyang tapakan. Kasi may tubig pa siya sa ilalim eh. Hindi pa masyadong strong yung ice. After nga namin maglibot, ay nag-decide na kami na umuwi. Kasi sobrang lamig na hindi na namin kaya. Sa pagbalik naman namin ay nag-stop muna sila doon sa may store. Bumili pala sila ng mga cheese. Iba't ibang klase ng cheese. Hindi na ako bumaba, sila lang. Pampasalubong doon sa mga pinsan ni Patrick at saka sa kapatid niya. Hindi kasi sumama yung mga kapatid ni Patrick kasi may work sila. Yung mama at lula lang. Nung nasa mountain pala kami ay may nakikisuyo at magpa-picture. Kaya nagpa-picture na din kami. At yan po ang result. At ito naman si Patrick ay hindi mapakali. Gusto niya talaga akong hawakan, day. Tingnan nyo, ang sweet. After namin nag-rest ng 1 hour ay pumunta agad kami doon sa party ng friend ni Patrick. Yung friend po ni Patrick ay lalaki at girlfriend niya po yung babae. Yan po yung surprise ng girlfriend niya sa kanya. At kinabukasan nga ay sobrang dami na pala ng aming mga bottle. So dinala namin siya sa machine para ihulog na. Yung isang bottle pala niyan ay 25 centavos. Pero dito naman sa atin sa Pilipinas is 15 pesos. Depende po sa palitan. Yung kikitain pala namin dyan ay yun yung pinambayad namin sa aming grocery. Pag uwi nga sa bahay ay nagpa-skincare naman to si Patpat. Gustong gusto na talaga yung ginaganyan siya. Nakiusap nga siya na magpa-skincare kasi next week wala na akong time. Busy kasi ako next week kasi mag-prepare ako ng mga gamit namin na dadalhin sa Denmark. Habang nga naghihintay kami na matapos, tumawag yung friend niya, gusto makipagkita. Pupunta daw siya sa city kung saan si Patrick nakatira. Kaya pumayag naman ako kasi kilala ko na yun. Dito lang pala kami nagkita sa bar na malapit sa apartment namin. Yung friend niya pala to is single siya, taga Chile. Pero ayaw daw niyang mag-girlfriend. Ini-enjoy daw muna yung life niya. 21 years old pa yun. O alam ko naman na marami sa inyo nagtatanong dito about sa ganyan, di ba? Kasi mga friend-friend, mga ganyan. Pero guys, ayaw niya. Sorry. Yung in-order ko pala is white wine yan. Yung sa kanila, alam nyo na yung beer lang talaga yung gusto nila. Kahit nga sa loob ng bar, is sobrang lamig pa din. Sobrang nga kaming nag-enjoy at napapasayaw na lang to si Patrick sa music. Tawang-tawa naman ako dyan. Kasi may ganun palang sayaw. How to enjoy it? Soon you're married. Enjoy. I love you. Need to go home. We go to a lot of fun places. Atlantica. Maybe my money is tomorrow a little bit left. Let's go. Until tomorrow at 4 o'clock. Hanggang dito na muna. Maraming salamat sa mga nanood and God bless you all.